Nagsimula ako sa paggawa ng control circuit niya. So, ang gamit ko dyan is fretboard 7x6 cm. So, linagay ko yung male-female header para ma-mount ko siya sa ibabaw ng Arduino. So, mag-act siya as a shield. So, yan. Lalagay ko ang SD card module. So, ilalagay ko din siya dyan sa ibabaw. Kasi kung ihiwalay ko yan is maglalaan ako ng madaming wire dyan. So, sunolder ko na siya dyan. At saka ang RTC. So, naglagay din ako ng RTC para sa time. So, ang purpose niyang SD card module is para sa data acquisition. So, ilalag dyan yung mga data na galing sa sensor. So, yan. Ilalagay ko yun dyan. So, i-mount ko din siya dyan sa ibabaw. So, yung fretboard is mag-act as a shield. So, i-solder ko lang siya dyan. Putulin ko yung mga excess na dulo. So, yan. At tinatrack ko na siya papunta sa mga designated pin kung saan ko siya lalagay na pin papunta sa Arduino. So, yan. So, ganyan ang ginamit ko para makaiwas din sa fluctuation. Kasi pag naka-wire or naka-hang, yung wire mismo, yun is nag-oscillate siya, lalo na kung mga nagagamit kayo ng mga transmitter or yung mga signal wire or signal line. So, pero pag nasa dyan siya sa board, so ang track niya is yung sinolder mo, so hindi siya mag-oscillate. So, naglagay din ako dyan ng dalawang terminal block para sa in at para sa out, at saka yung back converter. So, step down converter yan para siya dyan sa dyan na yung magpapower, dyan kukuha ng power yung RTC at SD card module. So, yan. So, naglagay din ako ng pin header dyan. So, medyo maingay yung aso sa labas. So, yan. So, yan na pala yung capacitive soil moisture sensor. Ilagay ko siya dyan para i-mount ko lang siya. At yung isa is yan yung pH sensor. So, yung mga gamit ko pala dyan is mga generic lang na sensor. So, kung gusto nyo makuha yung diagram nito at code, so mag-comment lang kayo sa link. Hindi, link sa akin hindi. Mag-comment lang kayo sa comment section para ma-notify ako at kung para ma-send ko din sa inyo yung link ng aking GitHub account. So, yan. So, ito pala yung controller lang. So, gagawin ko sunod yung mismong mounting, ano niya, yung mamountan ng mismong hydroponics. Pagkatapos pala ito, ipoprogram ko siya. Yan yung pH sensor at yung pump. Yung pump na yan, dalawa yung pump na nakalagay dyan. So, kinokontrol yan ng 4 channel relay. So, yung pump is pH up at yung isa is pH down. So, i-mount ko siya dyan sa acrylic na yan. Yung acrylic niyan is 5mm siya, ang thickness niya. So, 5mm, dinagyan ko pa ng 2mm para mag-support. So, nakamount siya dyan. So, tinitest ko siya kung tama ang voltahe niya kasi kinakalibrate ko pa yung back converter. So, yan. Yan pala yung mount niya. Yan ko siya ilalagay. So, yung unang design is single layer lang. So, yan, single layer lang yan. So, sa ibabaw lang. So, yan. Gamit ko pala dyan is 12mm na round bar. So, wini-weld ko siya. So, itong design na to is thesis lang, pan-thesis lang to. So, yan. Pinapantay ko siya dyan. So, dyan sa ibabaw, yung nakafabing yan, dyan ko siya papatong. So, yan, sinusukat ko at ina-align ko siya. So, yan. Pinupull weld ko. So, ganyan kalaki. Hindi ko alam kung 5mm
5 inches yan or 4 inches yung anong yan, PCB pipe. Ganyan yung gagamitin ko dyan. So yung binabasa ko dun, yun yung mismong design. So ang gumawa niya yung engineer, sa akin lang pinagawa. So yan, kumuha pa ako ng isang round bar. So sinusukat ko yan dyan. So gagawa pa ako dyan ng isa pa. Lalagyan ko yan sa ilalim, kasi yung ilalim yan papatungan ng tubig, yung reservoir. So ay ano lang ata yun, 20 liters yung magiging reservoir niyan. So yan dyan, yan yung unang design. So pinuputol ko siya dyan, sinusukat ko dyan sa gagawin sa ilalim, kasi ilalagay ko yan dyan. So yan. So dito pala is pinipinturahan ko na siya. Ito yung unang design. So yung customer ko is pinabago to. Pinabago itong design na to. Pinagawang 2 layer. Kasi ang isang layer is gagawin na, ang isang layer with nutrients at ang isa hindi. Magiging stagnant water lang. Walang halong pump. Kaya yung ginagawa ko yan, ulitin ko yan. So dyan, dito sa video ito is pinipinturahan ko na siya. So medyo maingay yung bata sa katabi naming bahay. Pagpasensyahan nyo na yung boses. So medyo naririnig ata. So yan, napinturahan ko na siya dyan, pero uulitin ko yan. Kasi ito yung unang design, pinadagdagan ng aking customer. So ito, tignan nyo. Di ba nakapintura na siya? So tinanggal ko yun. So ito yung pangalawang layer na ginagawa ko. So pinadagdag to ng customer. Yan. Yung sa ibabaw at saka yan yung pangalawang layer. So dalawang layer siya. At saka yung mounting ng device, yung mismong controller. So sa ilalim din yung pangalawang layer. Ayan, itong sa babang layer na to, sa ilalim nito. Yan ko siya sa ilalim ilalagay. So yan. So yung palang binibuild ko sa baba, yan na yung magiging mount niya. Mount ng controller. So ibabox ko lang siya at lalagyan ko siya ng bubong na yero para kahit umulan hindi siya mababasa. So yan yung magiging mount ko. So nakalagay lang siya dyan sa ilalim. So napakasimple lang yan. So dyan ko lang siya ilalagay. So yan yung pangalawang layer. Kung nakita nyo, nilagyan ko yung PVC pipe. So yan, pinapull weld ko na siya dyan. So dyan. Yung pala mga sobrang yan, hindi ko na yung pinutol. Yung sa dulo na pinilid ko. So hindi ko na siya puputulin kasi hindi naman siya nakakabala. So ganyan. So i-pull weld ko na lang siya dyan. So yan palang sa ilalim nyan is nasukat ko na yan at na-level kung pantay. So pinag-isipan ko pa dyan kung saan ko ilalagay, kung sa ilalim or dyan sa, pero lalagay ko yun dyan sa ilalim ng nasa babang layer. So dyan ko siya ilalagay. So dyan ko lang siya ma-mount. Lalagyan ko siya ng isa pang paa. So dito naman dumating yung kapatid ko. So dito naman is dinadry run ko na siya. So yan, yung pH level 6.09. So dinadry run ko na siya. Yun yung, ito palang pangalawang layer sa baba is wala pa yung butas. So yan, yun yung pH sensor. Mga gamit ko lang pala sensor dyan is yung mga generic lang. Yung pH up at yung pH down. At kung makikita nyo, wala pa siyang laman at tanim. So ang tanim na ilalagay ko dyan is nandito pa, maliliit pa, hindi pa siya pwedeng i-transplant. So yan, makikita nyo maliit pa. So kaya ang ginagawa ko dito is dinadryran ko lang siya. So ita-transplant ko yun pag malaki na sila. At saka dito kinakalibrate ko pa to.
So siguro almost 4 days ko tong kinalibrate. So nag-run siya ng 4 days.